Breaking news, tapos na ang laban ni Jandrel Casimero sa Japan at umabot lamang ito sa round 5. Binesik lang ni Casimero mga boss. Parang hindi pa nga nagtodo si Casimero sa laban na ito. Alam ni Casimero na masyado siyang malakas laban dito sa kalaban niya. Kaya hindi niya muna ito pinatulog sa mga unang round. Pinagbigyan niya muna itong si Mizokoshi kung ano ang kayang ibigay sa laban. Pagdating ng round 2, napadugo agad ni Casimero itong kalaban niya. Kitang-kita na nangihina na itong kalaban niya mga boss dahil sa duguan ng ilong. Mahirap na huminga kapag dugo na ang lumalabas sa ilong. Alam ni Casimero na advantage na niya ito pero hindi pa rin siya nagmadali. Hindi pa rin siya naging agresibo at hindi tinodo ang mga lakas. Literal na pinaglaruan ni Jandrel ito mga boss. Nagpatuloy pa rin ang laban round 3, round 4 hanggang round 5. Dahil tinatamaan na rin ng malakas si Mizokoshi, mapapansin na nawawala na sa balanse ang paa niya. Pero hindi pa rin agresibo si Casimero mga boss, kung baga tumatiming pa rin. Mahirap na, baka magkamali ng kamada si Casimero ang biglang mabilangan. Pagdating ng round 5 dito na, tinapos na ni Casimero ang laban. Binigyan na ito ng mga combination na tumama sa mukha ni Mizokoshi. Bumagsak ito mga boss at kitang-kita na gusto pang lumaban. Hindi kasi tumakbo si Mizokoshi, talagang lumaban kay Casimero. Hindi katulad kay Kameda na puro takbo ang ginawa sa ring. Kaya na-outbox niya si Casimero at nakuha sa decision. Iba itong si Mizokoshi dahil hindi lang basta tumakbo. Talagang pumapalag po siya kay Jandrel Casimero. Nakarecover pa naman si Mizokoshi sa unang bagsak niya sa round 5. Pero nakita ng referee na hindi na pwede ito kasi baka mapatay pa sa ring. Kaya hininto na lang ng referee kahit bumangon pa si Mizokoshi. Kaya panalo na si Jandrel Casimero by technical knockout sa round 5. Ito ang comeback fight ni Casimero sa Japan matapos ang huling pagkatalo kay Kameda. Kaya abangan natin ang next fight para kay Jandrel kung mabigyan ba ito ng title eliminator o mapalaban na sa mga elite fighters sa featherweight. 126 pounds kasi ang laban na ito mga boss. Kaya abangan natin ang susunod pang laban ni Jandrel dito sa featherweight. Maganda sana kung may kasaang laban niya kontra Luis Nery. Ito talaga ang abangan natin. Kailangan kumbinsihin si Luis Nery para pumalag kay Jandrel. Sa ngayon may kartada si Jandrel na 35 wins, 24 KOs, may 5 talo. Sa ibang banda, laban naman ni Kenneth Lover, tinapos agad ang laban sa round 2. Hindi sumusuntok itong Chinese na kalaban ni Kenneth Lover, puro cover lang ang ginawa. Kaya malaya si Kenneth Lover na sumuntok mga boss. Pagdating na nga po ng round 2, kinamada na agad ni Kenneth Lover. Binatuan ng mga combination kaya bumagsak na itong Chinese. Yung unang bagsak niya, nakarecover pa naman, bumangon pa. Kumbaga, parang pinilit na lang lumaban. Pero hindi na ito tinigilan ni Kenneth Lover. Talagang tinapos na hanggang bumagsak ulit sa pangalawang beses. Dito hindi na nakarecover itong Chinese kaya natalo na by knockout sa round 2. May bagong kartada si Kenneth Lover na 17 wins, 12 KOs, wala pang talo. Lumalaban ngayon si Kenneth Lover sa Bantamweight Division kaya abangan natin. Maganda makalaban ni Kenneth Lover si Takuma Inoue o kaya si Tenshin Nasukawa. Yan yung mga matitinik na kalaban ni Kenneth Lover sa Bantamweight Division. Okay mga boss, hanggang sa muli nating update, sabakan natin mamaya na Naoya Inoue.